Walang sino mang nakakaalam. Pero sa sino mang tao na tumutupad sa salita at sa mga turo ng Diyos, nagsisimula ng maghari ang Diyos. At pag sinabing paghahari ng Diyos, tandaan po natin na hindi lamang ito yung kabilang buhay, hindi lamang ito yung kalangitan, kundi yung pakiramdam niya. Yung kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan, kapanatagan, kahit may mga problemang nararanasan. May dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Diyos na unahin muna natin siya bago ang iba. May dahilan kung bakit sinabi niya na ang sino mang magmahal sa iba nang higit sa Kanya ay walang karapatan sa Kanya. May dahilan kung bakit sa mga utos, una pa rin lagi ang pagmamahal sa Diyos. At may dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong mong pagkatao. Na hindi naman din niya sinabi na ibigin mo rin ang iyong kapwa o anumang bagay sa mundong ito ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas mo. Sa Diyos lamang niya sinabi ito. Para sa Diyos lamang niya sinabi ito. Sapagkat kung talagang mauuna ang Diyos sa ating buhay, kung talagang mamahalin natin ang Diyos, doon natin mas mararamdaman ang kapanatagan, ang kapayapaan at ang kaligayahan na lubos. Bagay na hindi natin pwedeng maramdaman sa mga tao, sa anuman o sa kung sino man. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang na tunay nating maranasan.